Isayas, Kabanata 34. Lumapit kayo mga bansa, makinig kayo buong bayan. Hali kayo at pakinggan ang aking sasabihin. Kayong lahat na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat si Yahweh ay napopuot sa lahat ng bansa. Matindi ang kanyang galit sa kanilang mga hukbo. Sila'y hinatulan na at itinakdang lipulin. Ang kanilang mga bangkay ay ikakalat. Ito'y mabubulok at aalingasaw sa baho, at ang mga bundok ay babaha sa dugo. Ang araw, buwan at mga bituin ay malalaglag at madudurog, at ang kalangit ay irorolyong parang balumbon. Ang mga bituin ay malalaglag na parang mga tuyong dahon ng igos na nalalagas. Si Yahweh ay naghanda ng espada sa kalangitan upang gamitin laban sa Edom, sa bayang hinatulan niyang parusahan. Ang espada ni Yahweh ay puno ng dugo at taba. Iyon ay dugo ng mga tupa at kambing at taba ng lalaking tupa, sapagkat siya ay maghahandog sa Bozra. Marami siyang pupuksain sa Edom. Sila'y mabubuwal na parang maiilap na toro at barakong kalabaw, matitigmak ng dugo at mapupuno ng taba ang buong lupain, sapagkat si Yahweh ay may nakatakdang araw ng paghihiganti, 1 taon ng paghihiganti, alang-alang sa Zion. Ang mga batis ng Edom ay magiging alkitran at magiging asupre ang kanyang lupa. Ang buong bansa ay masusunog na parang aspalto. Araw-gabi, hindi ito mamamatay, at patuloy na papailan lang ang usok. Habang panahoy, hindi ito mapapakinabangan, at wala nang daraan doon kahit kailan. Ang mananahan dito'y mga kuwago at mga uwak. Ang lupaing ito'y lubusang wawasakin ni Yahweh, at iiwang nakatiwangwang magpakailanman. Dooy wala nang maghahari, at mawawala na rin ang mga pinuno. Tutubuan ng damo ang mga palasyo at ang mga napapadirang bayan. Ito ay titirhan ng mga asong gubat at pamumugaran ng mga ostrich. Ang maiilap na hayop ay sasama sa mga asong gubat. Tatawagin ng mga tikbalang ang kapwa nila maligno. Doon bababa ang babaeng halimaw upang magpahinga. Ang mga kuwago doon magpupugad, mangingitlog, mamimisa, at magpapalaki ng kanilang inakay. Doon din maninirahan ang mga grupo ng buwitre. Sa aklat ni Yahweh ay hanapin ninyo at basahin. Isa man sa kanila'y hindi mawawala. Bawat isa'y mayroong kapareha, sapagkat ito'y utos ni Yahweh, at siya mismo ang kukupkop sa kanila. Siya na rin ang nagtakda ng kanilang titirhan at nagbigay ng kani-kanilang lugar. Doon na sila titira magpakailanman.